Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jomar. Hindi ko po alam kung bakit sa dinami-rami ng tao, ako pa ang nakaranas ng ganito. Noong 2018, undas po yun. Gabi na nang matapos ang dagsa ng tao sa San Roque Public Cemetery. Si Pulturero ang pinsan ko at nakisama ako sa kanya para magbantay ng mga puntod. Malamig ang hangin at yung ilaw ng poste ay kumikislap-kislap na parang mamamatay anumang oras. Habang nakaupo ako sa kilid ng isang lumang puntod para magpahinga, humithit ako ng yosi. Tahimik na tahimik. Tanging kuliglig at huni ng mga paniki ang maririnig. Pero maya-maya, ramdam ko na parang gumalaw yung lapida sa ilalim ng puwet ko. Napahinto ako at napatingin. Akala ko'y ako lang ang gumagalaw. Pero nang sumunod na segundo, kitang-kita kong parang may bahagyang nag-angat sa mismong sementadong takip ng puntod. May lumusot na maduming kamay. Kulay abo ang balat at ang mga kuko ay mahahaba at puno ng putik. Parang pilit itong umaabot sa akin. Hindi ko na alam kung paano ako nakatayo at nakatakbo. Pero sigurado akong nakita ko yun. Nang balikan namin kinabukasan, bukas nga ang puntod at may mga yapak ng putik papalayo hanggang sa dulo ng sementeryo. Ako po si Rika. Sana po wag na muling mangyari ito sa kahit kanino. Noong 2005, undas din po yun. Maaga kaming pumunta ni Lolo sa puntod ng Lola sa Tabon-Tabon. Alas 4 pa lang ng hapon pero madilim na dahil makapal ang ulap at mabigat ang hangin. Parang uulan. Habang nag-aalay kami ng bulaklak, napansin ko sa di kalayuan ng isang batang babae na nakaupo sa pagitan ng dalawang lumang puntod. Maputla ang balat. Nakabestida ng puti, walang tsinelas, at nakatungo na parang umiiyak. Lumapit ako dala ang isang candy na binili ko sa labas. Pero habang papalapit ako, napansin kong lumalamig ang paligid at parang mas bumibigat ang hangin. Nang mga 2 metro na lang ang pagitan namin, tumingala siya at nakita kong wala siyang itim sa mga mata. Mapuputing bilog lang ang nasa magkabilang butas ng mata niya. Tapos ngumiti siya ng sobrang lapad na umabot halos sa tenga. Napasigaw ako at napatakbo pabalik kay Lolo. Nang lingunin ko ang lugar kung saan siya nakaupo, wala na siya. Pero sa mismong sementeryong yon, may kwento raw na isang batang babae ang natagpuang nalunod sa kanal malapit doon. At tuwing undas, nakikita siya sa tabi ng puntod na hindi kanya. Ako po si Marco, dating bantay sa North Cemetery. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang gabing yon. Gabi ng ship ko noon, mga alas 10 ng gabi. Nag-iikot ako sa gitnang bahagi ng sementeryo. Madilim sa bahaging yun dahil sira ang mga ilaw. May napansin akong lumang musileo na halos nababalot na ng mga damo. Habang papalapit ako, narinig ko ang mahinang ugong mula sa loob. Parang mahina pero tuloy-tuloy. At habang papalapit ako, lalong lumalakas. Akala ko'y dagalang o pusa na nakakulong. Sumilip ako sa maliit na siwang ng pintuan. Doon ko narinig ng malinaw ang tinig ng isang babae. Mahina, garalgal, parang humihingi ng tulong. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Napaatras ako kaagad. Pero sa sobrang kuryosidad, kahit natatakot, sinubukan kong buksan ang pinto. Sarado at may kalawang ang kandado.
Kinabukasan, kinuwento ko sa kasamahan ko ang naranasan ko. Ang sagot niya lang, yan yung puntod ng babaeng buhay pa raw ng inilibing eh. Pinarusahan daw ng sariling kamag-anak. Sabi nila, minsan umaalog ang kabaong pag dadaan ka dyan sa gabi. Mula noon, kapag dumaraan ako sa lugar na yon, binibilisan ko na ang lakad ko. Tawagin niyo na lang po akong Andoy. Bata pa ako nang mangyari to. Taong 1999, Undas. Naglaro kami ng mga barkada ko ng taguan sa sementeryo ng San Felipe. Mga alas 8 na ng gabi. Madilim na ang paligid. Tanging liwanag lang ng kandila ang nagbibigay liwanag. Habang nagtatago ako sa likod ng isang puntod, may narinig akong mabilis na yapak na papalapit sa akin. Akala ko'y isa sa mga kalaro ko. Kaya lumabas ako at handa na sanang tumakbo. Pero sa halip na kaklase, isang lalaking matangkad, payat, nakaitim na damit ang nakita ko. Ang dila niya ay nakalaylay hanggang dibdib, at ang mga mata ay pula na parang nagliliyab. Nakatitig siya sa akin habang mabilis na naglalakad. Hanggang sa tumakbo na siya papalapit. Takbo agad ako palabas ng sementeryo. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa batok ko. Parang may sumusunod. Nang makalabas ako sa gate, bigla akong hindi na nakarinig ng yapak. Kinaumagahan, tinanong ko ang matandang bantay. Sabi niya, may multo raw sila roon na tinatawag na taga-sundo, na mahilig maghabol ng mga bata kapag gabi. Ako po si Lisa, at ito po ay isa sa pinaka-nakakatakot na nakita ako sa buong buhay ko. Taong 2015, pumunta kami ng pamilya ko sa lumang sementeryo sa Ilocos para bisitahin ang tiyuhin ko. Maganda ang araw noon, maliwanag, at maraming tao. Matapos maglinis at mag-alay, nagpicture-picture kami sa gilid. Pag-uwi namin kinabukasan, nakita ko ang mga kuha sa laptop. Habang tinignan ko, napansin ko sa isang litrato na nakatayo ako sa tabi ng puntod. Pero sa likod ko, may nakatayo ring isang babaeng payat, nakaputing bestida, nakayuko at nakaharap sa kamera. Ang problema, wala namang tao sa likod ko nung kinunan yon. Pinakita ko sa lolo ko at kinilabutan siya. Sabi niya, bago nilibing ang tiyuhin mo dyan, may matandang babae na hinukay mula sa puntod na yan para ilipat. Baka siya yan. Mula noon, hindi na ako nagpipicture sa sementeryo, kahit na sabihing umaga pa.